Ano ang mangyayari kung ang ating mga panalangin at gawaing pangrelihiyon ay hanggang sa salita o panglabas lamang at hindi nagmumula sa ating puso? Ako po si Father Dion ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Lumapit kay Jesus ang ilang pariseo at tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghugas ng kamay ayon sa turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anuman galing sa palengke nang hindi muna hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na minanang turo tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisid ng tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Talagang mapagkunwari kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao'y tinuturong utos ng may kapal. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayon sa mabuting balita, kung ang ating panalangin at gawaing pangrelihiyon ay hanggang sa salita o panglabas lamang at hindi nagmumula sa ating puso, sa mata ng Panginoon, ang mga salita ng panalangin at maging ang mabubuting gawa ay walang halaga kung ito ay hindi nagmumula sa ating puso. Sinaway ni Jesus ang mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan gamit ang mga salita ni Propeta Isaias. Ang mga taong ito'y nagpupuri sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga salita, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ang ebanghelyong ito ay hamon sa atin na suriin ang ating panalangin, gawaing pangrelihiyon, apostolado o ang ating mga ginagawa. Ginagawa ba natin ito upang purihin ang Diyos o upang ipakita lamang sa mga tao? May kasabihan, ang katuwiran ay nagpapalaki sa pinakamaliit na mabuting gawa, na ang katapatan at pag-ibig, hindi ang laki ng gawa o salita ang mahalaga. Kaya sa harap ng Panginoon, hindi lamang ang ating mga ginagawa ang mahalaga. Mahalaga din ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang ating mga ginagawa. At ayon kay San Pablo, sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, chapter 10, verse 31, ang panukat, kung ang ating ginagawa ay kalugod-lugod sa Diyos, ay kung ginagawa natin ang ating mga ginagawa sa ikararangal ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, bilang mga kawal ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, humaharap kami sa iyo sa panalangin. Tulungan mo kaming maunawaan ng aming mga panalangin at mga gawa ay dapat manggaling sa isang lugar ng katapatan at buong puso, tulad ng pagsaway ni Jesus sa mga pariseo dahil sa kanilang walang saysay na mga salita at hindi tapat na puso. Patnubayan mo kami na ihain ang aming mga panalangin at gampanan ang aming mga tungkulin ng may tunay na dedikasyon. Naway hindi namin hanapin ang pagkilala ng iba, bagkus gawin namin ang aming mga hakbang na may tapat na hangarin na magbigay pugay at maglingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng karunungan na maunawaan na ang kahalagahan ng aming mga gawa ay nanggagaling sa kanilang katapatan, hindi sa kanilang sukat. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.